Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag na wag mong gawin yan. Huwag mong gawin yan, huwag mong ituluyan kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y, pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Iyan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina yan. Ambisyon yan, karamihan galing kay Lisa Marcos, pati kay Romualdez. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang, alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente, putang inang yan. Ayun ang, bakit ako nagkaroon ng kaso ng ICC? Sabi nila, pinapagpatay ko raw yung mga drug user at drug addict. Mabutit na lang, wala na ako sa pwesto, baka kasali ka pa. Now, Mr. President, pinilit ninyo kami. Kayo yung kinikit sa Bisaya, kinikitoy mo yung Pilipino. You are testing the waters. Not even. You are, pushing to the limits ang pasensya ng Pilipino. Wag na wag mong gawin yan. Wag mong gawin yan, wag mong ituluyan kaya magkagulo. Pag hindi namin napilitan kayo sa mga rallies, sa aming mga boses, ang sentimento namin, ako'y sinasabi ko sa military, nag-hemorrhage ang bayan, gastos dito ng gastos doon. Tapos kung mag-speech, ang pinag-usapan ang putang inang pobreng Pilipino. Gastos dito, gastos doon. Mga military, maawa kayo sa bayan. Pag hindi namin kaya, gawin na ninyo. Gawin ninyo, kawawa ang Pilipinas. Alam mo, presidente, tapos mag-parliament,
tumatakbo ng assemblyman o congressman niya si Sandro, tapos ipasok nila sa assembly, gawain nilang prime minister. Yan nga ang sakit ng Pilipino. You want to perpetuate yourself in power at the expense ng buhay ng bayan. Mabuti sana kung bright kayo. Kung drug addict ka lang naman at may asawa kang hungry for power, tapos may isa itong taga Leyte, gusto siyang mag-prime minister at gawin niya itong bongbong, diyan ka lang, ako ang bahala. Ceremonial president ka na lang. Ako na ang magpatakbo ng bayan sa parliament. Yan ang plano nila. Yan ang hindi talaga matanggap natin. Kalukuhan niyang putang ina. Huwag kayong... Alam mo, bakit ako makipag-away ng presidente? Marami siyang sundalo. Kaya natin, kayong pumalag, kayong... Pero, there is always a time for everything. May panahon na ikaw ay sikat. Sa ayaw mo at sa hindi, may panahon ka talagang bababa dyan sa Malacanang. Gaano katagal ka man to hang on to the power, that is for God to decide for the nation. Kami, patayin ninyo, wala na akong silbi. Tapos na ako, naging presidente na ako. Nakatikim na ako ng pag-upo ng silya dyan sa Malacanang. Ganoon na lang ang ang alaga ko sa bayan. Alam mo ba, tanungin mo yung lahat ng senador, magbisita sila, isang kanin, isang pork chop o isda, sabaw. Noong panahon ko, sabi ko, yan lang ang mapakain ko sa inyo. Walang steak kasi mahal yan. Hindi natin pera itong kinakain natin. Yan ang totoo. Magtanong kayo ng taga-Malacanang dyan. Hindi ako nagpabibida. Sinabi ko lang, huwag ninyong kalimutan, Mr. President, ang delikadesa. Mahirap yan. Magkaroon tayo ng... Ngayon, wala naman, yun naman ang dapat lang pagpintuhan natin. Huwag kayong pumayag dyan. Binabastos kayo. Anong bakit? Bakit nadalhin tayo sa parliament? Anak ka na. So pag doon, kontrolado na nila, pati yung anak na assured na maging... Yan nga ang mahirap eh. Lahat na maging presidente, ang pamilya nila, walang inisip kung hindi paano titira dyan hanggang sa matapos ang panahon. May I remind you, itong election, papalit-palit ito. Para sa lahat, mayroong Ilocano, may Bicolano, may Bisaya. Hindi mo pwedeng suluhin yan. The election is a cleansing process. It does not, it's never the intention of the whoever wrote the Constitution na ikaw, isang Pilipino, taga-Paway, taga-Batangas, taga-Davao, ikaw, Rodrigo Duterte, nandiyan ka na, huwag ka nang umalis. It was not the intention of the lawmakers. Demokrasya tayo, Mr. President. Huwag mong kalimutan na isang term ka lang pagkatapos bababa ka na. Pag ayaw mong bumaba, utang ina magkagulo ang bayan, sabihin ko sa inyo. Ngayon, nakikinig kayong mga military. Gusto niyong iwasan ang dugo?
Kayo lang ang makapigil nito. Putangin na, pigilan mo yung kalukuhan na yan. Pagka hindi itong rally na ito, it will multiply all over the Philippines and there will be trouble. Kaya ako ang nauna kasi galit ako. Dumaan ako ng presidente. Not even for a minute did I think or was thinking of extending my term even for one day. Noong natapos ako sa araw na yun, bumaba ako, sumakay ako, lumipad ako dito sa Davao. Ikaw, Mr. President, hintayin mo yung 6 years, kalimutan mo na yung kay Romualdez, kasi yan ang magpahamak sa iyo. At maraming magagalit sa iyo, pati na ang militar. Kaya hindi na ako magtatagal. Yun lang ang dasal ko. Reject. Protect the Constitution. I am calling now the armed forces and the PNP. Protect the Constitution. Trabaho ninyo yan. Huwag ninyong kalimutan. Kami, inyong dapat, you should worry about the nation. The millions of Filipinos. Huwag kayong mag-isip lang ng isang pamilya. Putang ina. Ilagay ninyo sa utak ninyo yan. Bahala kayo. Balang araw, magsisihan. Pero kasi umuulan naman, hindi ulan. Hindi. Shower lang yan doon sa Malacanang ginagawa nila. Pasirit doon. Wala naman rin akong masabi. Kasi hindi ba nito eleksyon? Nakafocus lang ako sa People's Initiative and the way that they are handling the process of the People's Initiative. Ang nangyayari ngayon, hindi yan People's Initiative, kung hindi buying the people for their signatures. Pag-umpisa pa lang, bayaran na. At maniwala ka ng konstitusyon, lalabas yan maganda. Kung pira-pirahin lang tayo. Balang araw, wala na ako sa buhay. Maybe 10 years, 5 years from now. You might want to change some provision. Yung sabi nila, the usual excuses, economic provisions lang ang aming pakialaman. Putang ina, huwag kayong maniwala dyan sa mga yawa na yan. Puro kasi nga sinungaling ang mga ulol. Alam mo, pag nagtawag ka ng Constitutional Convention to People's Initiative or when you open the Constitution, hindi mo pwedeng limitahan ang powers na yan. It's unlimited. Kung ano ang gawain nila at kung ano ang utos ng may pera, kung bayaran sila, ipagbili talaga tayo. Ipauhanin na lang ako, nagkakita ako ng may mga congressman dito. Ito yung matitino. Nandito si Congressman Alvarez. Pumunta talaga siya. Hindi mo kasi niya ako inayaya. Kapupunta sana ako ng Tagum. Para lang ako galit talaga. Bakit po putang ina? Siga. Bakit? Bisaya pa makumutan ko na imong naong. Magharap ka sa akin, ganoon ko yung mukha mo. Bakit? Bakit bigyan mong problema ang Pilipino? Ano ang kasalanan ng Pilipino at gumagastos kayo, binibili milyon ng milyon, kayong mga congressman, putang ina-estapa yan. Swindling yan. Kaya sabi ko, by a stroke of faith,
nabalik ako dyan sa Malacanang, kayong lahat, kagaya ng Marcelo, ng tatay mo, Bongbong, kayong lahat, congressman, nandoon kayo sa Krame. Ipasok kayo ng 2 taon para leksyon ninyo. Hindi ka maleksyonan, kalukuhan ninyo. Wala. Hindi pa nga naayos ang kati. Ano bang, what's wrong with the Constitution? Tell me. Kung hindi yung inyong ambisyon, the real purpose itong constitutional changes sa People's Initiative is really to perpetuate those who are in power. Yan na lang ang ganyan ninyo. Marami akong sabihin, maybe kung patayin nila ako, putukin yung aeroplano, wala na tayong magawa. Ngayon kung sino, alam mo na kung sino, yung sa Malacanang, yun ang arestuhin ninyo. Sila nag-umpisa ng kaguluhan ito. Ladies and gentlemen, I am very thankful na nandito kayo, mga Tagalog, Bisaya at taga-Maynila. And I hope that we will continue to love our country. Magbigay sila na pera, tanggapin ninyo, pera ninyo yan. Hindi ba ninyo na sa isip ninyo, bigyan kayo ng 1,000, 100, tanggapin mo, pera ninyo yan. Pati yung sa bulsa nila, kinakain nila, at pinagbili ng bahay kung saan-saan, pera ninyo. So, make sure na bago kayo lumabas lang naman sa mundong ito, may panahon lahat, mamatay tayo. Mag-iwan kayo ng isang prinsipyo. Sabi ninyo sa mga anak ninyo, tinanggap ko yung pera kasi pera natin ito, ibili natin pagkain. Pero yung prinsipyo natin, huwag natin ipagbili. Yan ang iiwan mo sa mundong ito para sa mga anak ninyo. At yan ang dadalhin mo sa langit. Pagka sinabi ni San Pedro, anong nagawa mo? May ginawa ako para sa bayan. Tapos magsabi si San Pedro, ano pa? Yung mga ibang bagay na ginawa mo, mga kasalanan, mga kabit, ganun. Sabihin mo kay San Pedro, nandito ako sa langit para makipag-isa sa Diyos. Pag hindi ka tumahimik, yung manok mo, hawakan ko, ilambos ko yan sa ulo mo. Putang ina ka. Buksan mo yung puwertahan at papasok tayo. Magkita-kita tayo sa langit. Lahat kayong hindi nabili. Sigurado ako, langit kayo. So, kaya basing anong kasalanan niyo, okay na yan. May guarantee na kayo yung passes. Mahalaga yan as a matter of principle. Prinsipyo sa tao. Maraming salamat po. Kung wala si Inday Sarang sumabay sa pinsan mo, walang Marcos na presidente ngayon at walang Romualdez na tambalos-dos na maging speaker ngayon. Yun lang ang isipin mo. Ang administration na to, malaki ang utang laloob sa mga Duterte. If you remember, sinabi naman talaga noon ni Tatay Digong na he is a very weak leader. Pero, dahil si Senator Amy linigawan ng todo ang ating pinakamamahal na Vice President Inday Sara, gumib-in, tinalikuran ni Inday Sara ang kanyang ama. At
sinunod na mag-Vice President siya. Mr. Speaker, nakita kita ang laki ng ano mo, katawan mo, tumatayo ka, sabi mo, ako'y maninindigan para sa bayan. Paano ka nanindigan nung panahon ng ibang administrasyon na hindi inililibing ang tiyuhin mo at ama ng ating Pangulo? Nanindigan ka ba? Di ba para kang pugsit doon sa tabi na hindi kayo makapagsalita? Ngayon nagkapoder ka, ang yabang mo na maninindigan ka sa demokrasya. Anong demokrasya ang binibigay mo sa amin? Martial law itong binibigay nyo sa amin. Tinago ni Pangulong Duterte sa mata ng sambayanang Pilipino ang pagpalibing sabi yun? Hindi. Sa libingan ng mga bayani. Dahil tatlong dekada, tatlong presidente na ang umupo, hindi napapalibing. Pero matigas din at matigas ang aming pinakamamahal na Presidente Rodrigo Duterte na itinago niya sa sambayanang Pilipino para lang naipalibing ang tiyuhin mo. Napakawalang hiya mo. Ikaw ang pinakawalang hiyang naging Speaker of the House. Tingnan mo. Napakatagal ng panahon na namuno. Binigyan natin ng pangalawang pagkakataon. At doon sa pangalawang pagkakataon, mukhang uulitin muli ang kasaysayan. Ano bang ibig sabihin nitong bribery initiative na ito? Ang nais nila, mawalan ng boses sa mga senador sa pagbibigay ng mga proposed revisions o pagbabago sa ating saligang batas. Alam natin na kapag nagkaroon ng joint voting, ang masusunod ay ang gusto ng isang tamba at ang kanyang mga kasama. Kayo naman, tamba na lang abbreviation. Yan ang lengguwahe ng mga Gen Z gaya ko. Si Tambi, di ba? Tambi ang tawag dyan, hindi na fool. Bakit? Sinubukan kasi nila na yung isang taga Davao siraan ng husto nang mawala ang banta sa susunod na eleksyon sa 2028. Anong nangyari? Ibinato ng lahat. Tumaas pa ang trust and performance rating. Pinagkaisahan, linait. Pero ngayon, sa survey, lumamang pa kaysa sa pinakamalapit na kalaban na taga-Senado. At si Tambi, anong nangyari? Tumaas din siya. Dahil ngayon, from 0.3, 0.8 na siya. Kaya ngayon, kung hindi mananalo sa eleksyon, buwagin ang presidente, palitan ng prime minister na ang mga magboboto kasama niya sa Tambi Incorporated. Ang tanong, payag ba kayo? Payag ba kayo? Hindi lang yon. Hindi lang yan nais maging Chief Executive Officer na walang mandato sa taong bayan. Ang gusto pa niya ay forever without limits. Ang tanong, payag ba kayo? Di kayo malakas eh. Payag ba kayo? Sana naririnig si Tambi Incorporated. Tanggalin mo ang iyong earplugs, Tambi Incorporated. Ayaw namin sa'yo. Kapag nagtagumpay ang kanilang ninanais
na magpasasa sa posisyon habang buhay, asahan ninyo, ang mga leaders na naririto ngayon, handa makipaglaban para protektahan ang demokrasya. Kaya ang tanong ko uli, handa na ba kayo? Handa na ba kayong makibaka? Handa ba kayong mamatay para sa ilang bayan? Kung gayon, ipagpatuloy natin ang paghahanda dahil ayaw ni Tatay Digong, ayaw ni Inday Sara ng mga mamumuno sa susunod na mga panahon ay hindi handa sa kanilang katungkulan. Kaya bago mag-rally, nag-aaral muna ang mga leaders ng pagbabago. Kaya mga inaantok, ibibigay namin kayo sa Tambi Incorporated. Di ba? Ang mga antukin, doon kayo kay Tambi. Para naman maging 0.081 ang kanyang boboto sa kanya bilang presidente. Kung ako yan, na 0.8 ang boboto, tatalo na lang ako sa tulay papunta sa Pasig River. Pero kinakailangan ipagtuloy na ang pagpapaghanda dahil kinakailangan handa tayong lahat mamuno para magkaroon ng tunay na pagbabago para sa sambayanang Pilipino. Handa na ba kayo? Pag natulog kayo, lagot kayo sa akin. Ang talagang topic sa akin, malapit sa puso ko. Etong dahilan kung bakit ako po ay tumanggap nung tawag ng ating pinakamagaling na presidente sa Pilipinas, Tatay Digong, na maglingkod bilang kanyang tagapagsalita. Ang sabi ko, siya ang kaisa-isang presidente na tinaguyod ang pangnasyonal na interes ng mga Pilipino pagdating sa paglabas na relasyon. Siya ang nanindigan para ibalik ang dignidad ng Pilipino para sabihin, kayong mga dayuhan na inapi ang aking inang bayan, tapos na ang inyong mga maliligayang araw. Sa aking administrasyon, ang aking isusulong ang interes ng walang iba kung hindi ang interes ng mga Pilipino. At ito ang ibig sabihin nung tinaguyod ng ating Presidente Rodrigo Roa Duterte ang isang malaya at independenteng panglabas na polisiya or independent foreign policy. Ano ba ang kapangyarihan ng Presidente sa larangan ng panlabas na relasyon? Ito ay isang desisyon ng Korte Suprema sa isang kaso na aking hinain. Sa ngalan po ni dating Senador Nene Pimentel na galing po dito sa Mindanao. Kung buhay si Nene Pimentel, ang sasabihin niya, mabuhay ang aking kapartido Rodrigo Roa Duterte. Kung buhay si Nene Pimentel, ang sasabihin niya, mabuhay si VP Inday Sara Duterte. Ang sabi ng kataas-taasang hukuman, ano ang papel ng presidente sa larangan ng panlabas na relasyon? Ang sabi niya, bilang pinuno ng bayan, siya lang at tanging siya lang ang merong pakialam sa eksternal na relasyon ng bansa. Siya lang ang tanging representante ng bansa pagdating sa mga dayuhang bansa. Siya ang arkitekto ng panglabas na relasyon at siya rin ang spokesman ng bayan pagdating sa mga international affairs. Dahil dito, siya ang merong otoridad para makipag-deal sa mga foreign states at gobyerno. Siya ang kumikilala sa mga gobyerno at bansa
siya ang nagkakaroon ng relasyon sa ibang bansa, siya ang pumapasok sa mga tratado, at siya ang nagtatransact ng business of foreign relations. Pagdating sa treaty making, siya at siya lang ang pwedeng mag-negotiate sa ibang bansa. Ang sabi ng Korte Suprema dito sa kasang ito, ang desisyon kung papasok ang Pilipinas sa isang tratado ay tanging desisyon ng Presidente. At sa kaso ng Pangilinan, ang sabi din ng Korte Suprema nung kinuwestiyon ng mga magagaling na senador na yan, ang desisyon na umalis ang Presidente Duterte sa International Criminal Court, gaya ng kapangyarihan ng Presidente na magdesisyon kung papasok sa isang tratado, ang desisyon kung aalis sa isang tratado, tanging Presidente lang ang makapagdidesisyon. Sa ating saligang batas, sabi ng Korte Suprema, siya at siya lamang ang pwedeng pumasok sa tratado at ang papel ng mga mababatas ay sa pamamagitan lamang ng Senado. Dahil ang Senado, lahat ng mga tratado kinakailangan sila ay mag-concur ng 2/3 ng miyembro ng Senado. Bagamat ang Presidente ang kaisa-isahang arkitekto ng panlabas na relasyon, hindi niya desisyon lang ito dahil binigyan din siya ng mandato ng taong bayan na kung anuman ang pulisiya na papasukin mo, dapat sang-ayon ito sa ating saligang batas. Ano naman ang sinasabi ngayon ng ating saligang batas? Unang-una, kinakailangan ang pulisiya mo ay independyente. Pangalawa, kinakailangan sa iyong panlabas na relasyon, ang unang-unang konsiderasyon ay ang pambansang soberenya, ang territorial integrity, ang interes ng Pilipino, at ang karapatan maging malaya at independyente. Ibig sabihin, bagamat ikaw ang tanging arkitekto ng foreign policy, kinakailangan ang iyong bubuing pulisiya, independyente, sang-ayon sa soberenya ng bayan, pinoprotektahan ng ating teritoryo, at tinataguyod ang pangnasyonal na interes. So maya-maya, iisa-isahin natin ang mga maiinit na issue pagdating sa panlabas na relasyon at tatanungin natin ano na ang nangyari doon sa pulisiya na sinimulan ng ating Tatay Digong at kung ang mga pulisiya ngayon ay sang-ayon sa pambansang soberenya at lalong-lalo na kung sang-ayon ito sa pangnasyonal na interes. Meron pang pangalawang probisyon na naglilimita sa anong pwedeng gawin ng Presidente sa panlabas na relasyon. Ito po ay nagsasabi na ating tinatakwil ang giyera o paggiyera bilang instrumento ng ating pangnasyonal na pulisiya at tinatanggap natin ang mga prinsipyo ng panglabas na batas or international law bilang kabahagi ng ating batas para bagang sila'y domestic na batas. At tayo po ay sumasang-ayon sa pulisiya ng kapayapaan, pagkapantay-pantay, katarungan, kalayaan, pagtulungan, at pagkakaibigan sa lahat ng bansa. Isa-isahin natin ngayon ang mga issues at ikumpara natin ang pulisiya ni Tatay Digong at ni PBBM. Nung una, ito po ay unang buwan ng Hunyo, matapos manumpa ang PBBM, siya po ay nagsalita sa isang pulong, Executive Secretary pa si Secretary Vic. Pasensya na kayo, hindi ko na kayo nabati, mga kasama ko dito ha. Excited kasi ako eh. Excited ako kung malaman na handa na ba kayo? Sandali pa lang ako, hina na ning sumagot, naantok na kayo ha. Handa na ba kayo? Ang sabi niya,
wala daw magiging pagkakaiba sa panlabas na relasyon. Ang sabi niya, pinaka-importanting partner pa rin natin ang ating kapitbahay na China. Buo naman ang tiwala ko na palibasa naging mabuting relasyon natin sa China bagamat tayo may sigalot na ito nga po ay magkakaroon ng katuparan. Hindi ko po alam ang nangyari, pero matapos po ang kanyang pag-address sa United Nations sa New York at bumalik ng Pilipinas, naiba na po ang ihip ng hangin. Matapos yung kanyang pagtatalumpati sa United Nations, ang tawag niya sa mga nagnanais na mabuting relasyon sa China, mga traidor. Lahat ng susuporta sa China, hindi raw nagmamahal sa bayan. At siyempre, nagulat ang lahat dahil bagamat sila mismo ay nabudol ng mga Amerikano na nung minsan dadalin daw sila sa Ilocos at dinala naman sila sa Hawaii, abay ang kanyang naging BFF ngayon ay mga Amerikano. Ano ngayon ang pagkakaiba ng pulisiya ni Tatay Digong at ng PBBM pagdating sa Amerika? Si Tatay Digong kasi ay estudyante ng kasaysayan. Alam niya na merong interes ang Amerika sa Pilipinas nang tayo'y binili nila mula sa mga Espanyol sa panahon na tayo po'y nakapagtatag na ng kauna-unahang republika sa buong Asya, ang Republika ng Pilipinas. Yung isang papel na isinulat ko, ang sabi ko nga, pwede bang ibenta ng Espanya ang Pilipinas? Ang sagot, well, siguro pa pwede. Pero noong mga panahon na yon, na nagdeklara na tayo ng ating kalayaan sa mga Espanyol, anong nabili ng Amerika? Siguro Intramuros. Kasi noong mga panahon na yon, ang mga Kastila nasa Intramuros na lamang. At ang buong Pilipinas ay nagdeklara na ng kanilang kalayaan mula sa mga Espanyol. Pero alam nyo ba, nung bumisita si President Trump dito para sa ASEAN Summit, rinig na rinig ko nang sabi ni President Trump, the best decision, the best real estate decision we ever made was when we purchased the Philippines. Pumunta po sila rito, binili nila tayo. Bakit? Unang-una, alam nila na kinakailangan nilang magbenta, magkaroon ng merkado para sa kanilang mga kalakal, lalong-lalo na dahil ang Asya ang pinakamaraming mga populasyon. Ang target nila talaga ay ang China. Dahil ang China nung paman, ang pinakamalaking populasyon na. At paano nila makukuha ang China kung wala silang entry point kumbaga? So yung desisyon na bilhin tayo, dahil tayo po ang susi para makapasok sila sa Asya at sa China. Bukod pa yan, alam nila na ang tanging kalakal na nangyari nung panahon ng Espanyol ay ang pangangalakal sa ginto. Nung mga panahon na yon, ang pera ng mga bansa nakatali sa kanilang ginto na hinahawakan. Kung ang tanging kalakal ng panahon ng mga Espanyol na tumagal ng 300 plus years ay ginto lamang, abay sabi ng mga Amerikano, maraming ginto dyan. Bukod sa ginto na hawak-hawak ni Sandra Cam. Nasuot-suot ni Sandra Cam. Pahingi namang ginto dyan. At totoo naman po, ang Pilipinas nangunguna pa rin sa buong mundo sa ginto. So merong silang interes dun sa strategic importance ng Pilipinas. Meron silang interes sa natural resources ng Pilipinas, lalong-lalo na sa natural resources ng Mindanao, na sa ngayon nangunguna sa produksyon ng ginto, nangunguna sa produksyon ng nickel na ginagamit nila ngayon para sa electronic vehicles. So ang sabi ni President Trump, that was the best real estate decision that America
ever made. Kaya nga nung tayo'y nag-alma at lumaban, gaya ng lumaban tayo sa mga Espanyol, sa kasaysayan ng buong mundo, yan po ang pinakamalalang paglabag sa umiiral na batas pag mayroong digmaan, ang batas na pangtao o international humanitarian law. Bawal targeted ang mga sibilyan sa panahon ng digmaan. Ang ginawa ng mga Amerikano, patayin ang lahat na may buhay sa Samar, pati aso at pusa. Bawal targetin ang mga sibilyan na mga infrastruktura na kinakailangan para mabuhay ang sibilyan na populasyon. Itinarget pa rin nila pati ang mga supply ng tubig para mauhaw at mamatay na sa uhaw ang mga Pilipino. Sa katotohanan, ginawa po nila ito. Linason pa nila ang mga pinanggagalingan ng tubig ng mga Pilipino. At siyempre, bago patayin, ginahasa muna ang ating mga kababaihan. Alam po yan ni Tatay Digong. Kaya paulit-ulit niyang sinasabi na ang digmaan sa panig ng Pilipinas at ng Estados Unidos ang isa sa pinakamadugong digmaan at ito ang pinakamalalang paglala sa batas na pantao na umiiral kapag merong labanan. Hindi pa po nababago yan, bagamat second runner-up na ngayon ang pagbomba ng Israel sa Gaza Strip. Pero second place pa lang sila, Pilipinas pa rin ang pinakamalala. Ewan ko kung alam nyo ha, pero yung pamamagitan, yung isang form ng torture na inimbento ng Amerikano, dito nila sa Pilipinas, unang naimbento yung waterboarding. Pahihigain ka ng patihaya, lalagyan ka ng dimpo sa bibig, bubuhusan ka ng tubig, ang mararamdaman mo para kang nalulunod. At gagawin nila yan, hindi lang minuto, kundi oras ang tagal. So yan ang konteksto ng relasyon natin sa Amerika. Pero nakita ng mga Amerikano na lalaban at lalaban ang mga Pilipino at hindi magpapasupil muli gaya ng linabanan ang mga Kastila. Anong ginawa nila? Hindi sapat na patayin natin sila. Ang gawin natin, sakupin natin sila sa ibang pamamaraan. At ginawa po nila yan sa pamamagitan ng edukasyon. Totoo, hindi naman talagang 100% na masama ang ginawa nila na nagbukas sila ng pampublikong mga paaralan. Pero ang tinuro nila, ang mga Amerikano naririto dahil nais lang nilang makatulong sa mga Pilipino. Ang mga Amerikano naririto dahil kinakailangan matuto tayo ng demokrasya sa kanila. Ang mga institusyon ng Amerika ang pinakamagaling, kaya kinakailangan sumunod ang mga Pilipino sa kanilang politikal na mga institusyon. Kaya ngayon, ang gusto ng Pilipino ay apple imbis na durian. Bakit? Kasi sabi ng mga Amerikano, this durian, it smells like shit. Ano ngayon? Huwag kang kumain, mabuti nga sa'yo, di ba? So ang pananakop ay hindi lang nangyari sa pamamagitan ng lantarang pagpatay sa mga Pilipino, sinakop din nila ang ating mga isipan. At yan ay nakita ko bilang lumaki sa dekada 60 at 80 ng aking mga magulang, produkto ng public school, naku talaga. Bagamat karamihan ng mga edad ng aking nanay ay talagang hindi matatanggap ang mga Hapon dahil sa kanilang mapait na karanasan ng pangdalawang daigdigang digmaan, ay naku, talaga naman ang mga edad ng nanay ko, we love America. We love MacArthur. He promised to return and he did return. Pero ano ba ang ginagawa ng Amerika? Unang-una, dahil malaking populasyon ng Pilipinas
Ang Pilipinas ay 110 million, ang Amerika 300 million lamang, na ikukumpara mo sa ating land population, 10 beses ang kanilang kalupaan. Kumpara sa Pilipinas, malaking merkado. Pangalawa, alam nila na dahil hindi nga sila naging kolonyal nung panahon ng dekadang 1900s, bigay ng mga Europeans, bumili na sila ng sarili nilang colony. Tingin ko, mayroon talaga silang inferiority complex sa mga puti na Europeans. Kayo lang ang merong colony, ako rin, bibili ako. At yan ang Pilipinas. Bukod sa merkado, winagayway nila tayo bilang kanilang colony para sa kanilang tingin maging ka-level na nila ang mga Europeans. Kasama ng mga Ingles na sumakop sa kanila nung minsan. At ang pinaka-importante ngayon, naalalaman nila na darating ang panahon, dahil lumalakas na sila sa mga panahon na yon, kaya na nilang bumili ng colony, ang nais nila ay tingalain ng buong mundo na sila ngayon ang pinakamalakas na bansa sa buong daigdig. At dahil dyan, kinakailangan magkaroon ng base dito sa Asia, ang pinakamalaking kontinente sa buong mundo, ang pinakamaraming populasyon sa buong mundo. At yan ang naging napaka-importanting papel ng Pilipinas. Tayo po ang unsinkable warship ng mga Amerikano. Hindi naman nagtagal ang kanilang ninais. Dahil mabuti na lang, yung aking kamag-anak, pinsang buo ng aking lola, nung siya'y naging Senate President, nanindigan kasama ang kanyang mga kapwa-senador. Na bagamat tayo di umano ay binigyan ng kalayaan ng mga Amerikano, tinali pa rin nila tayo dahil lahat ng interes nila hindi apektado nung tayo'y di umano'y binigyan ng kalayaan. At ang pinaka-importanting nanatili ang mga base militar dito sa Pilipinas. Pero dumating nga ang punto, nanindigan ang mga senador at ang sinabi, lumayas na kayo mga baseng militar dahil ang pananatili nyo dito sa aming bansa ay patunay na hindi kami magiging completely malaya at independyente habang narariyan ang base militar ng mga Amerikano. Hindi ko po akalain na darating ang punto na mawawala ang base militar sa Pilipinas. Pero nung ako po ay first year law student, nangyari nga po yan, napatalsik nila. Pero nangyari lamang yon matapos pumutok ang Pinatubo at ura-urada silang umalis sa Clark and Subic. Buti nga sa kanila, pinutukan sila ng bulkan. Pero hindi po nagtagal. Sandali lang po yan. Dahil yung mga unang nakinabang sa mga dayuhan, yung mga nagnakaw ng mga ginto na dapat sana ay gagamitin sa revolusyon, nakabalik sa kapangyarihan. At ang ginawa nila, mas mabuti pa doon sa una nilang nakuha na US Bases Agreement, binigay ang ating mga base militar, binayaran ng Pilipino, pinagamit sa mga Amerikano na walang bayad. Kung dati-dati may kaunting bayad, ngayon, gratis et amore, ang tawag dyan ay EDCA. At bukod pa sa EDCA, ay naku Tera, kinakailangan namin maging moderno ang aming hukbong sandatahan. Kinakailangan magkaroon tayo ng regular military exercises. Binabati ko po ang kaisa-isahan kong speaker during the 17th Congress of the Philippines, Speaker Bebot Alvarez. Kailangan ko pong batiin siya. Dahil yung siya ay speaker, isa po ako sa kanyang crony. Nasaan na ako? Nabaghani ako pagpasok mo, speaker, na wala tuloy ako. So ang tawag nila ay EDCA.